Kabayan, tapos na tayo dyan. Dito tayo. Tapos na tayo dyan sa war on drugs. War on drugs na yan. Hindi po, mga war on drugs na yan. O eto, mga kababayan, paano kung si Digong manalo pa rin pagiging mayor? Paano kung magiging mayor pa rin si Digong sa Davao? Kasi actually si Digong hindi pa disqualified at this time. Kasi hanggat hindi pa napatunayan si Digong doon at hindi pa nalilitis ang first hearing, si Digong ay mananatiling kandidato. Pwede pong tumakbo ang kandidato kahit nakakulong. Pwede pong maging kandidato or tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno kahit nakakulong hanggat hindi pa nahatulan. So ito, pakinggan natin mga kababayan ha. Paano kung si Digong, ito, credit to the Christian Esguera ha. Ma'am Miss Jade, maraming salamat sa iyong 5 tumatakbo pa rin sa pagka-mayor ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero ngayon ay nakadetain siya dyan sa ICC. Ito, ano bang impact ito sa kanyang candidacy? At paano kung manalo siya? Sir Christian, yung political, hindi ko po masasagot yun. Yung legal lang po. Siyempre po sa batas natin nakalagay Section 68, ay pwede po ma-disqualify ang isang kandidato kapag may final judgment of conviction. Si George Garcia sa po yan. po, ang ating naman pagkakaalam, ang dating Pangulo ay walang final judgment of conviction, maaaring nakasuhan sa ibang bansa, pero wala pong final judgment, and therefore makakatakbo po. Ang hindi naman po pinag-uusapan, whether nasa abroad o naandito, yung tinatawag na conviction. Pero sa kasalukuyan, yan po ang state of things. Kasi po, kung i-disqualify natin ng mga kandidato dahil lang sa may pending na kaso, ay wala pong makakatakbo. Lahat na lang ng mga kandidato papailan ng kaso at habang nakapending, madi-disqualify. Dapat kasi ganito eh. Hindi ako abogado ha, pero may mali din po ang pumili. Kasi dapat kasi pag may mga ganyan, katulad kay Kibuloy, hindi niyo na dapat yan, hinahayaang tatakbo. Andyan na eh. Kinasuhan na eh, nakakulong na eh. Alam niyo sa totoo lang, only in the Philippines. Only in the Philippines yan. Dapat kumilik, ibahin ninyo yung criteria for judging. Kapag nakita ninyo na nakakulong, may ginawang krimen, hindi nyo na dapat papayagan pang tumakbo. Kasi mahirap eh. Kaya tignan ninyo, minsan may sinisigaw, naging congressman pero fugitive. Convicted. Naging congresswoman pero may kaso noon. Naging senador muli, nagnakaw ng FIDAP noon. Di ba? Only in the Philippines yan. Dapat pinagbabawalan nyo yung ganyan. Katulad kay Kibuloy, alam nyo nang nasa kulungan, mabubulok na dyan sa loob. Hinayaan nyo pang tumakbong senador. Si Digong, nandun na sa ICC. Pag nanalong mayor yan, sino magserbisyo? Wala. ICC. Ito ang tanong. Paano nga kung manalo si Digong? Paano kung siya ang iboto ng mga taga Davao? Ako sa totoo lang mga taga Davao, hindi ako part ng Davao City. Davao del Norte kami. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Kung gusto niyo talaga nang meron mamuno sa inyong lugar, yung buhay, yung nakikita ninyo. Huwag kayong bumoto nang hindi nyo nakikita. Bakit? Mahirap naman yung tawagin ninyong mayor pero nag-duty na sa dahig. Ito. Final judgment of conviction. And therefore, kung sakali pong walang ibang developments mula ngayon hanggang sa araw ng eleksyon na andyan ang pangalan, nasa balota, maiboboto. At kung wala pang ibang development, mahahalal at maipoproklama bilang nanalo. Pwede ba magproklama kahit wala dito? Pwede po. Pwede ba magkampanya kahit wala sa Pilipinas? Pwede po. Wala. Pwede daw magproklama kahit wala dito. Pwede magkumpanya kahit nasa mangampanya, kahit wala sa Pilipinas. Pwede daw po. Bakit ganun? Hindi pa po pwede pag nakita nyo nakakulong na, may ganyan, may papuntang kaso, may ganyan, disqualified agad. Kailangan pa bang, di ba? Kailangan pa bang patakbuhin nyo, papanalunin kahit kupal na? Kung batas na nagsasabing personally present dapat yung kandidato para makapagkampanya, dapat naman talaga personally present physically. Di ba? Mahirap kasi yung, di ba, pag nag-apply nga tayo ng trabaho, tayo mga manggagawang Pilipino, ordinaryong Pilipino, pwede po ba na mag-apply ka at interviewin ka ng manager through video call? May ganun ba? Pwede ba na mag-apply tayo ng trabaho sa fast food, sa grocery store? Sasabihin natin, pinsan ko po muna pinapapunta ko, bakit? May lagnat ako. Di ba? Ganun ba? Kayo, try nyo mag-apply sa grocery, apply sa Jollibee. Ookihan ba kayo na kapatid mo muna ang magsagot ng interview mo kasi may lagnat ka? Tapos pag pumasa yung kapatid mo, ikaw ang mag-duty? Ganun ba yon?
Sabi ni Alakdan, parang si Halusos noon, nasa maximum bilibid, pero congressman. Diba yan ang mahirap eh. Kapag mga ganyan, disqualified nyo na agad. Mahirap kasi nanalo si Digong bilang mayor. Sinong mga ngatawan? Hangin. Mahalal at para po maproklama. Ang pagkakaroon lang po ng problema ay supposedly kapag nahalal. Pero meron pong solusyon ang ating Section 43 ng local government code at saka meron daw solusyon kapag halimbawa nanalo si Digong. Ngayon, kung sino daw ang vice president, halimbawa nanalo si Digong, tapos naakusahan at na-convict, at napatunayan na may kaso nga, so tatanggalin siya, disqualified siya. So ngayon, yung nanalo na vice mayor, yun yung papalit. Kaya nga sabi ni Digong napaghandaan na nila yan noon. Naalala ninyo noon na namigay sila ng tulong sa Davao na may pilay-pilay si Sara? Anong sabi ni Digong? Kaya ako tumakbo pagiging mayor at si Basti ang vice para kung sakali may mangyari sa akin o mamatay, si Basti pa rin ang vice. Ang mayor ninyo, Duterte pa rin. Gahaman, di ba? Kaya nga sabi ni Digong yan, nung nangampanya sila ni Sara na may pilay si Sara, naka-green. Di ba, naka-green si Sara, may plaster ang braso. Kaya ako tumakbo pagka mayor kasi si Basti ang vice para kapag ako mamatay o may mangyari sa akin, si Basti pa rin ang mayor, Duterte pa rin ang may hawak sa Davao. Di ba? Ang tawag dyan, gahaman. Gahaman ang tawag dyan. May solusyon daw. Sabi ni George Garcia ng Comelec. Halimbawa, nanalo si Digong. Siya pa rin ang binoto. At nanalo si Basti. Ang tanong, paano kung si Basti hindi iboto? Nanalo si Basti vice, nanalo si Digong mayor, disqualified si Digong kasi napatunayan na nagkasala. Si Basti pa rin ang mayor. Yeah? Section 44. Pagka po temporary ang vacancy, the vice mayor or the vice governor, in the case of the governor, shall act temporarily as the governor or the mayor, as the case may be. Kapag ka naman po naging permanent na yung vacancy, ay ganun din po. Automatically, the vice mayor becomes now the mayor of the city or the So kung na-temporary na ang vacancy at napatunayan na si Digong may kasalanan na doon sa Netherlands at makukulong na habang buhay, hindi na makapagserbisyo sa Davao, si Basti na ang papalit kung si Basti ang manalo. Ganon din sa vice governor. Kung matagal na ang pagka-vacancy, magdi-decide na ang Comelec ngayon. Tanggalin mo na si Digong, kulong na yan, wala nang kwenta yan, hindi na makaserbisyo yan. Palit mo na yung anak. Kasi ang nanalong vice si Basti di ba? Kung ganun ang mangyari, halimbawa, nanalo si Digong mayor, nanalo si Basti mayor, tapos si Digong nandun sa dahig. Tapos halos 3 taon, walang serbisyo si Digong. Cancel, si Basti na ang papalit. Kaya, ang tawag dyan, gahaman. Kasi kung si Basti ang nag-mayor, si Digong ang nag-vice, hindi talaga mananalo si Basti. Kung performance lang. Kaya, alam nyo sa totoo lang ngayon na 50-50 si Basti. 50-50. Bakit? Yung mga sumuporta doon sa Davao na 50,000 na napuno yung rally-rally nila, hindi po lahat yun Davao City. May mga taga-probinsya po yun galing. Alam nyo sa totoo lang mga kababayan na hindi natutulog ang mga taga Davao. Huwag niyong sabihin na porket Davao City ay makadigong lahat yan. Kung gusto ninyo na may mamuno dyan, na maayos, hindi kurakot, hindi kriminal, palitan nyo na. Baha nga dyan sa Davao, hindi nyo nga marisulbahan. Di ba? Baha nga sa Davao, hindi nyo marisulbahan. Huwag yung sabihin na fake news si Nograles. Nograles. Baha. Ito, makikita naman natin to Ito, si Nograles na mismo nagsasalita. Wait lang, dito tayo sa Nograles. Almost 30 years na muno ang mga Duterte sa Davao.
Yung baha. Ito Wala na baha. Mm. Dito sa Bicol, namuwi ka sa mga tao dito. Kay dito, grabe baha. Taas kay tubig. Nagbaha man dito sa Kamsor. Tungod kay na ay bagyo. Diri sa Davao City, gamay ng ulan. Sumayin mo na. Bakit daw may baha sa Kamsor? Kasi may bagyo. Naintindihan daw yun ni Nograles. Naaawa daw siya sa mga tao. Bakit sa Davao, kunting ulan lang baha na? Ang tanong, city pa yan ha? City. So ilang years ang mga Duterteng namuno? Kunting ulan baha. Asan yung pundo? Ito ang Davao City na walay baha. Wala nang makasulti man si Carlo o ginganani. Yan ang lakas niyo man si Carlo na mag-propose o ginganani klaseng mga pamaagi programa. Kaya ginabuhat na ni sa laing syudad, ginabuhat na ni sa laing lugar. So kung kaya sa ubang lugar, kung kaya sa ubang syudad, yan ang di kaya sa Davao. Diba? Ilang years ang mga Duterte namuno sa Davao. Diba? Yung baha andun pa rin. Imposible naman si Nograles nagsisinungaling. Yung Davao City yan, tumatakbo ng mayor ngayon yan eh. Asaan pala yung 51 billion? Sa mga nagtatanong, bago ninyo hanapin yung flood control ni BBM, hanapin nyo muna yung 51 billion ni Pulong. Kasi maraming nagsabi, puro kabaha. Ken, puro kabaha. Nasaan yung flood control ni BBM? Bago pa si BBM naging presidente, ang 51 billion ni Pulong, panahon pa ni Duterte. Bago ninyo hanapin yung flood control ni BBM, hanapin nyo muna yung 51 billion flood control ni Pulong. Mga dides, di kayo mananalo sa akin. Kahit sabihin nyo, baha ka ng baha dyan, issue ka ng baha. Asaan yung flood control ni BBM? Hanap kayo ng hanap ng flood control ni BBM, pero yung 51 billion flood control ni Pulong, hindi nyo mahanap. Saan na pala? Nasaan na punta? Yung 51 billion flood control. Sunayan na to, ang Davao City na wala na baha. Dito sa Bicol, namuwi ka sa mga tao dito. Kay dito, grabe baha. Taas kay tubig. Nagbaha man dito sa Kamsor. Tungod kay na ay bagyo. Diri sa Davao City, gamay ng ulan. Sunayan mo na to, ang Davao City na wala baha. Ano makasulti man si Carlo o ginganani? Nanong lakas niyo man si Carlo na mag-propose o ginganani klaseng mga pamaagi programa. Kaya ginabuhat na ni sa laing syudad, ginabuhat na ni sa laing lugar. So kung kaya sa ubang lugar, kung kaya sa ubang syudad, nanong di kaya sa Davao. Diba? Kung nasolusyonan sa ibang lugar, kung nasolusyonan sa ibang syudad, bakit hindi nasolusyonan sa Davao? Hindi naman po pwede na ang Davao ilipat natin sa Makati. Hindi naman din po pwede na ang Bagyo ang mag-adjust. Napaka-imposible naman na ang ulan mamimili ng lugar. Hindi mo natin ularin ang Davao. Bakit? Nandyan si Digong, nakakatakot. Doon muna tayo sa Jensan. Baka pag sinuntok ni Manny yan, magsisigaw-sigaw si Mami Junicia. Putang ina Manny! Andito ng Bagyo Manny! Suntokin mo Manny! I-black eye mo Manny! Round 2 mo Manny! Saan siya matakot? Kay Digong na ipapapatay siya o doon sa suntok ni Manny? Hindi naman po pwede na ang ulan ang mag-adjust at sasabihin niya, di po, galintian na niya bilatibay, hindi muna ako mag-ulan-ulan dyan sa Davao, kay magabaha, kawawa, natakot ako kay Digong. Doon muna ako sa Jensan. Ulanin ko muna ang Jensan doon para mawala ang mga tuna. Pag nakita kas kamao ni Manny Pacquiao, tumba nga ang mga madaming kalaban ni Manny Pacquiao, pagka nabugbog at tag. Pasalamat kayo, hindi naging presidente si Fernando Po. Kasi kung si Fernando Po ang naging presidente, kung makasuntok, gawa ganon yun, di ba? Diba? Hindi naman po pwede na ang ulan ang mag-adjust. Hindi rin naman po pwede na ang Davao ilipat natin sa Makati at ang Makati ilipat sa Davao. Mas lalong mangitim si Binay niyan. Ang init-init sa Davao, tapos umpisahan na naman ni Binay ang Davao, tubuan na maraming building. Ganun lang. Napaka-simple. Sunayan na to, ang Davao
City Ah. na wala